Nakipagsabayan ng mga supporters sa Cagayan de Oro City sa pagdiriwang ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Hannah Torres magbabalita. Mahigit isang taon na ang lumipas mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng mga kontrobersyal na pangyayari. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang pag-asa at pananalig ng kanyang mga taga-suporta na patuloy na naniniwala sa kanyang ligtas at mapayapang pagbabalik sa bansa upang may pagpatuloy ang kanyang adikain para sa kapakanan ng sambayanan. Isinagawa ang isang pagtitipon sa Kiosko Kagawasan, Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City bilang pagpapahayag ng suporta at paninindigan para sa hustisya, pagkakaisa at kalayaang demokratiko. Ang nasabing gawain ay dinaluhan ng iba't ibang sektor ng lipunan, anuman ang paniniwala o relihiyon. Ang lahat ay naglaan ng kanilang panalangin at candlelighting ceremony bilang simbolo ng kanilang kolektibong adikain. Sa kabila ng abalang kapaligiran, hindi nito napigilan ang mga dumalo na maglaan ng oras para sa taimtim na panalangin na humihiling ng mabuting kalusugan para sa dating Pangulo at ng kanyang ligtas at mapayapang pagbabalik sa bansa. Bilang bahagi ng paggunita sa kanyang ika-81 kaarawan, naglaan ng mga taga-suporta ng 81 na cake na may masahing pagbati mula sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa kabuuan, pinagtibay ng pagtitipon ang paniniwala na ang pagkakaisa ang susi sa lakas ng sambayanan. Kaugnay nito, muling nananawagan ang mga taga-suporta ng pagbubuklod tungo sa iisang layunin, ang pagbabalik ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Hannah Torres, inyong citizen correspondent, nagbabalita para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Malayo man sa bayan, malapit naman sa puso. Ito ang mensahe ng mga Pilipino sa United Kingdom sa paggunita ng naging kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang balita ni Rose Ann Samion. Nakisa ang mga Pilipino dito sa Marble Arch, London, UK para sa pagdiriwang ng ika-81 taong kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isinagawa ang pagtitipon bilang bahagi ng pandaigdigang paggunita sa kanyang kaarawan. Isang pagpapatunay na nananatiling buhay ang tiwala at pagpapahalaga ng marami sa kanyang pamumuno. Sa kabila ng kanyang kasulukuyang kinalalagyan sa The Hague, Netherlands, iginiit ng mga dumalo na hindi hadlang ang distansya para iparamdam ang kanilang suporta at panawagan na siya'y makabalik sa Pilipinas. Binigyan ko ng time na pumunta dito para makisuporta kay Tatay Digong. Sama-sama po tayo lahat dito sa United Kingdom na suportahan po natin si Tatay Digong at makauwi sa mabilisang panahon. Sana po ay kayo po ay makalaya na po ng tuluyan ngayong taon. Mahal na mahal po namin kayo at ng buong mga OFW sa buong mundo. Tatay Digong, salamat kayo sa imong pagka-presidente. Nakakita ni unsay kaayuhan ug unsay dapat natubuhaton sa mga Pilipino nga bayaran. Please, 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 makinig kayo. Tingnan nyo ang palibot. Dili lang karon taman ang atong kinabuhi. To be honest, nisulod po ko og pagka-NPA pero nag-regret ko nganong nisulod ko ana. Tungod lang sa social media na kamata ko unsay kamatuuran. Happy birthday, Tatay Digong! Nandito po kami sa London, United Kingdom ngayon para ipakita sa inyo ang aming taus-pusong pagmamahal, pasasalamat at malasakit sa ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino. Makakaasa po kayo sa suporta ko, sa suporta ng pamilya ko, sa inyo, kay BP Inday Sara, at sa buong Duterte family. Mabati na rin po sa inyong kaarawan ng happy 81 birthday po. Nandito po kami sa likod nyo, nagmamahal na umaasa po na tuloy-tuloy po rin po ang iniwan yung legacy sa buong Pilipinas ay umaasa po at nagmamasa iyo ng buong na puso. Hi, Tatay Digong. We are here in UK. We wish you a happy birthday and hope you are in good health and hope and wish that you will be home soon. Happy birthday, Tatay Digong! We love you from London, United Kingdom! Nagtapos ang pagtitipon sa isang simple ngunit makabuluhang salo-salo kasabay ng sabay-sabay na pagbati at panalangin para sa kalusugan at agarang pag-uwi ng dating Pangulo.
Sa huli, nananatiling matatag ang mensahe ng mga Pilipino sa ibayong dagat, pagkakaisa, suporta at pag-asa para sa kanilang minamahal na pinuno. Mula rito sa London, United Kingdom, ako si Rose Ann Samion, ang inyong Global Citizen Correspondent. Nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi lamang mga Pinoy, kundi pati mga Hapon ay nakiisa sa pagbati kay former Philippine President Rodrigo Duterte sa kanyang ika-81 kaarawan. Si Guy Saito magpapalita mula sa Tokyo, Japan. Hindi lang mga Pilipino nagpakita ng suporta kay former President Rodrigo Duterte, pati mga Hapon dito sa Tokyo ay nagpaabot ng mensahe ng pagbati at suporta sa kanyang kaarawan. Dumagsa ang daang-daang Pilipino sa ginanap na selebrasyon ng ika-81 kaarawan ni former Philippine President Rodrigo Duterte dito sa Tokyo. Nagkaroon ng simpleng programa, salo-salo at pagbibigay pugay sa kanyang mga nagawa. Nagsagawa rin ng Unity March ang Filipino community para ipanawagan ng hustisya sa dating Pangulo. Ngunit bukod sa mga Pilipino, kapansin-pansin din ang pakikiisa ng ilang Japanese nationals sa naturang pagtitipon. Nagpaabot sila ng mensahe ng suporta at paghanga sa dating Pangulo. Isa na rito ang estudyanteng si Yawara Otose. I feel very impressed with many Philippine people love Duterte and Duterte. I feel Duterte sound is very justice and kind. So many people love him. He wants to make Japan and Philippines make friends with. I want to support Duterte, former president, and I want to learn about him. Ayon kay Yawara, nakikita niya ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Duterte. Dagdag pa niya, mahalaga ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Samantalang isa pang Japanese national ang naghayag din ng kanyang paghanga. Ayon sa kanya, nais niyang makita ng personal ang dating Pangulo. すごく楽しい場にご招待いただいて本当にありがとうございます。早くお父さんに出てきてもらって最後を過ごしていただきたいなと思います。はい。お体健康でいてほしいです。ずっとはい以上です。はいありがとうございました。 Bukod sa mga ordinaryong mamamayan, nagpahayag din ng suporta ang ilang international advocates. Kabilang dito ang human rights advocate na si Shunichi Fujiki ng United Nations Human Rights Council. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang kinahaharap na sitwasyon ni Duterte. We demand your immediate and unconditional release. What has been done to you is not justice. It's a punishment for a man who dared to protect his nation. Sa kasalukuyan, naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Patuloy ang kanyang legal battle sa The Hague, Netherlands. Humingi na rin siya ng interim release, ngunit 3 beses nang na-deny ang kanyang request. Sa kabila nito, patuloy ang suporta mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang ilang dayuhan. On your 81st birthday, we celebrate the life of the true hero. A leader who loved his country more than his own comfort. A father who gives everything for his children. Ayon sa mga dumalo, hindi hadlang ang nasyonalidad upang ipakita ang suporta sa isang lider na kanilang hinahangaan. Para sa ilang Japanese nationals, nakikita nila ang pananaw ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community. Dagdag nila, ang boses ng mga OFW ang nagsisilbing patunay ng epekto ng pamumuno ni Duterte. Tatay Digong, we stand to you all our warmth, all our prayers, and all our strengths. May this day bring you inner peace in your mind, that certain knowledge that your sacrifice was never in vain. And finally, to Tatay Digong himself, may this heartfelt message of love, gratitude, and unbreakable hope somehow reach you in your prison cell today. Happy birthday, Duterte, former president. I want you to again in front of us. Maybe next Sarah
Duterte, maybe Philippine president. I wanted Japan and Philippines more make progress. Sa kabuuan, ipinakita ng selebrasyon na hindi lamang mga Pilipino ang nagbibigay halaga sa dating Pangulo, maging ang ilang dayuhan ay nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga. Sa gitna ng kanyang kinahaharap na kaso, nanatiling buhay ang suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng distansya at pagkakaiba ng kultura, ay umusbong sa Tokyo ang suporta hindi lamang ng mga Pilipino, kundi maging ng ilang Japanese nationals para kay former President Rodrigo Duterte. Ipinapakita nito na ang impluwensya ng isang leader ay maaaring lumampas sa hangganan ng sariling bansa. Nagulat mula dito sa Japan, Guy Saito para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, SMNI News.